Today, our topic pinamagatan po siyang divine exchange. Sabihin natin, divine exchange. One of the greatest example of divine exchange is, si Barabbas. When Jesus, nung nililitis siya, merong isang nagngangalang Barabbas, nang punong-puno ng kasalanan, murderer, pusakal, na dapat siyang deserving na mapako sa krus. Pero, the same people whom God have blessed, keep shouting to crucify Jesus and release Barabbas in exchange. Barabbas, they'll put Jesus on the cross and Barabbas will be made free. Sino dito ang minura siya once upon a time na Barabbas? Tapos nagalit ka. Totoo yun, tayo yung Barabbas. Tingnan mo yung katabi mo, kundi mukhang Barabbas yan. Amen? Huwag mo na sabihin sa kanya. Lalo na mag-asawa kayo, baka magka-conflict na naman. That's a divine exchange. Yung supposed to be tayo ang mag-suffer, naako niya. Alam niyo, kung naiintindihan mo, mamaya pupunta pa rin tayo sa topic ng resurrection. If you understand true Christianity, you are excited to come to church every Sunday. Dapat excited ka. Kung naiintindihan mo ang meaning ng resurrection, dapat hindi ka na sinusundo. Ikaw na dapat ang nag-i-initiate, pinapollow up ka pa, sabihin mo, nagkakape na ako dito. Paubos na yung pandesal. Inuubos na namin. Pinapollow up ka pa lang, nandito ka na pala. Kasi naiintindihan mo yung resurrection. Dapat, kapag naintindihan mo ang resurrection, Monday pa lang, nagpe-prepare ka na sa Sunday. Excited ka eh. Sabi sa katabi mo, excited ka ba talaga? Ganun po yung excited. Amen? Amen. Sino dito ako, dahil 1 year ka bago umuwi, kung kailang malapit yung flight, hindi ka na makatulog. Lalo na kung may iniwanan ka boyfriend sa Pilipinas. 1 Peter 1:3-9, the Bible says, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope." Parang pinanganak yung bagong pag-asa through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So, yung resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead gave us hope. Kaya sabi ko sa inyo, dapat may excite tayo. And into an inheritance that can never perish. Ito yung talagang investment. Actually, si Lord na nag-invest para sa atin. Spoil or fade, this inheritance is kept in heaven for you. Ooh. Ewan ko kung ano na ang investment mo sa mundo, pero si Lord may inihanda na sa iyo sa heaven. Sabihin mo sa katabi mo, excited ka na bang mamatay para makita mo ang inheritance na to? Amen? Mamaya, bago matapos ito, makikita mo, ang tunay na Kristiyano, hindi yan takot mamatay. Takot yan mawalan. Amen. Verse 5, "Who through faith are shielded by God's power." Alam mo, pag may pananampalataya ka sa Diyos, protektado ka ng kapangyarihan ng Diyos. Do you understand that? Without the resurrection, there is no shield. And if you understand shield,
Even sa company mo, nagtatanggalan na, dahil protektado ka na nga mo, tanggalin nyo na lahat, wag lang yan. Ganun na may shield. Si Job gustong patayin na ng diablo, pero sabi niya, pwede mo siyang parusahan, pero hindi mo siya pwedeng patayin. Bakit? May shield. True faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Alam nyo, the final conclusion of it all ay ang tanong ito, ligtas ka ba talaga? Tunay ka ba? Legit ka ba? O bogus ka? Ikaw yung nakakaalam nun. Kasi ang tunay na ikaw, kapag ka nag-iisa ka. Not your wealth, not your position, not your rank. Those are useless in the eyes of God when it comes to our real identity. Ang pinaka-weapon mo, ang pinaka-blessing mo, at ang pinaka-identity mo, ang importante kung sino ka talaga. Sa ibabaw ng mundong ito, maging sa impyerno at sa langit. Alam mo ba, pag tutuwa ng Kristiyano, dapat kilala ka rin sa impyerno? Tanungin mo yung katabi mo. Kilala ka ba sa impyerno? Baka sikat ka lang sa Reels. Dapat kilala ka sa impyerno. Hindi ka taga ron, pero dapat kilala ka doon. Di ba sabi ng demonyo, Jesus I know, Paul I know, but who are you? Mga demonyo, hindi ka pa sikat. Hindi ka pa sikat. Amen. Verse 6, in all this you greatly rejoice, though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Ayan, sinabi, kung may mga pagsubok at nandito ka, nasa tamang lugar ka. Sabi mo sa kanila, Beshi, you are on the right place. This have come so that the proven genuineness of your faith. Kailangan ang faith mo, genuine, of greater worth than gold, which perishes even through refined by fire. Pagka ba pinadaan sa apoy ang iyong pananampalataya, hindi ba yan mag-fade? Genuine ba ang pananampalataya mo? Sabi ng salita ng Diyos, you cannot please God without faith. And only through faith we can please Him. Kaya kailangan meron kang faith, hindi fake. Though you have not seen Him, you love Him. Alam mo, nakapapalad natin, hindi natin nakita na matay si Jesus at nabuhay mula sa mga patay, pero naniniwala tayo. Amen? Kaya kahit more than 2,000 years ago na nangyari to, nabasa lang natin, because of the conviction of the Holy Spirit in our hearts, we believe. At doon tayo naligtas sa paniniwalang yun. Okay? Though you have not seen Him, you love Him completely. Ay, basta ngayon. My soul just magnify the Lord. My heart. Wow. Anong edad mo? Hindi mo alam yan. Hindi mo alam yung mga lyrics kinukuha lang sa scripture. Kaya pag ang kanta galing sa scripture, matindi yan. And even though you do not see Him now, hindi mo nakikita si Jesus, bakit balik ka ng balik dito? Somehow, the Lord is touching your heart. Amen? Hindi ko alam, basta ma-attend ako doon, kahit matagal mag-preach yung rev nila doon. I don't know why I've been staying
Hindi ko alam. Ikaw ba, tinanong mo? Ba't kailangan akong matagal mag-preach para sa'yo? Ano mahirap? 2 oras na mag-preach dito, 2 oras na umupo dyan. Ano mas mahirap? Mahirap kung parehas tayong wala dito. Kaya pag nagbabasa ka ng Bible, dahan-dahanin mo kasi pag binilisan mo, hindi mo maintindihan. You believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Matindi pa to kaysa sa kilig. Ewan ko kung sino nagpapakilig sa'yo. Sana maayos yung kilig mo. Kasi may mga kilig na mali. Okay. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Yung pala, hindi ka pala nananampalataya na walang kwenta. Dahil sa pananampalataya mo, madaling maglingkod at umattend ng church kasi ang end result naman yan ay kaligtasan ng iyong kaluluwa. Amen? Di ba, habang nag-aantay ka sa boarding gate, habang inaantay mo bago mo scan finally, yung boarding gate mo, boarding pass, di ba kung ano-anong kinukut-kut mo, ang dami mong ginagawa? Nakakailang chipi ka, nood ng nood, pero nandun ka sa boarding gate. Bakit ayaw mong umalis doon? Because you don't want to miss the flight. Am I right? Subukan mo, pagka last call, doon ka pa magto-toilet, maiiwan ka. Excited ka eh. The end result of your faith, the salvation of your souls. Kaya nga, hindi pwedeng wala tayong pananampalataya. At itong pananampalataya na to, ito ang magdadrive sa iyo upang lumakad na may katwiran at umasa hanggang sa huling oras ng iyong buhay. Paniniwalaan mo na ang resurrection na nangyari sa Jerusalem more than 2,000 years ago is for you to have a life of dignity and honor with Jesus. Na hindi mo kailangan ang approval ng mundong ito upang maranasan mo ang tunay na buhay na may honor. You know, if you keep looking onto approval of people, mapagod na buhay yan. Amen? Nakakapagod mabuhay ng puro na lang approval ng tao ang hinahanap mo at hindi mo sinasaliksik na inapprove ka na ng Diyos. Tignan mo yung noon ng katabi mo. May check na yan. Approve na yan. Amen. Amen. Walang bangs. First line for you today is this: there is no change without an exchange. Kung walang divine exchange, there will never be changes in your life. Kasi hindi mo yung maintindihan eh. Do you think bakit Jesus will die on the cross? Suffered for you and me? For nothing? No. Yung divine exchange, napakahalaga niyan. Dahil without the exchange, there will never be change. I am pulling out a quote from a wonderful mentor in our visions from South Africa, no? Si Pastor Bert. Nabasa ko to sa sinulat niya, napakaganda. Sabi niya, at the cross, Jesus made the ultimate exchange, His life for us. Ultimate exchange. Siya nang namatay upang tayo ay mabuhay. Alam mo naman ang buhay mo, saan talaga papunta yan? Ba't kailangan siya mamatay? Meron ako narinig
na isang politiko, hindi daw siya believe sa Diyos. Kasi bakit kailangan siyang mapako? Awang-awa ako. Actually, first time kong marinig yun. Hindi ko lang alam, basta ang alam ko, palamura, pero narinig ko yun, naawa ako. Kasi kailangan may correct yun. Mamusong na tayong lahat. Wag lang mamusong sa Holy Spirit. Ang sabi ng Bible, yun ang kasalanan na walang kapatawaran. Please, wag na wag niyong pagtatawanan yung gawa ng Holy Spirit. At gumawa ang Holy Spirit, tapos tatawagin natin gawa ng diablo yun. That's very dangerous. Ang sabi ng Bible, kasalanan yun na walang kapatawaran. Mag-ingat tayo sa ating mga joke-joke. So there is no character without Christ, no growth without change. And this is the greatest line of this next one. No blessing apart from the cross. Why? Because the cross broke the curse. Every known curse were broken by the cross. Kaya yung tawag sa cross, sabi sa encounter, no, natatandaan nyo, this is the canceled curse. Because of the cross, lahat ng argument ni Satanas laban sa'yo, ginawa mo to, nagnakaw ka, pumatay ka, nang-rape ka, nag-adultery ka, nag-corrupt ka. Sabi ni Lord, wala na yan. Hinugasan ko yan ng banal na dugo at ako na naghirap para sa Kanya. Divine exchange. At siya ay akin ang pinatawad. At ang lahat ng lahat ng balot ng banal na dugo ni Jesus ay hindi na kayang pakialaman ni Satanas. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. That's why today we remember the power of His blood, the only doorway to true transformation. Imposible magkaroon ka ng totoong transformation without the power of His blood. Easter is an extraordinary day. Though it may not be on the exact day, parang Pasko, pero ang importante, kino-commemorate natin na once upon a time, Jesus suffered and on the third day, He rose again. So, anong ibig sabihin ng Easter? Gamitin na natin yung word na to. It means Christ is risen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ba nakakagana pag sinabi mong Christ is risen? Nakakita ka na ba ng patay? Sino nakakita ng patay? Yung actual. Grabe. Napaka-blessed nyo. Hindi pa kayo nakakita ng patay? Believe ako sa inyo? Nagpatay-patayan, nakakita ka na. Yung misis ng ginigising mo, ayaw magising. Ayan. Kasi nagtatampo sa iyo. Sino dito nakakita na ng patay? Magtaas mo ng kamay. Gusto mo makakita ng katabi mong buhay? Okay. Bakit ko po yun tinatanong? Kasi kahit ang tao namatay siya, one day mabubuhay yan. Parehas mabubuhay. Ang problema, saan mapupunta? Amen? So, kung si Jesus, if Jesus was risen from the dead, and you have Him, do you know what will happen to you? You will also rise from the dead. Kaya masaya ang resurrection. The resurrection of our Lord Jesus Christ is the greatest thing that ever happened in the whole world. Ito yung pinaka-importanting event. This is the plus point of every debate, of every religion. Dito, naituro ko na dati, no? Kahit virgin ngayon, pwedeng mabuntis. Tama? Why? I-inject yung, this technology now. Never been touched, but super been kissed. Okay? Okay? Pero mabuntis pa rin. Pwede. Pero mabuhay mula sa mga patay, kasi 3 araw, ibang usapan yan. Kaya ito yung complete plus point. Sabi nila, hindi yung totoo.
Maging ang mga Pharisees and Sadducees yung panahon na yon, they don't understand. You know how many years we built this temple and you said on the third day, you will. Hirap nilang maunawaan because they don't have the conviction and the message of the Holy Spirit. Just as Jesus said, on the third day, He will rise again. Alam mo bakit nangyari yun? Kasi sinabi niya. At ito yung isa-isahin natin mamaya, mula Friday hanggang Sunday. At bakit ang worship naging Sunday na? Excited kayo? You know, sa mga Hudyo, ang day ng kanilang pagsamba ay Sabado. Amen? Kaya may araw ang tinatawag na Sabadista. Sabado. Yung iba, apelyido nila, Sabado. Okay. They call it Sabbath day. Saturday. It is the worship of the Jews, but shifted on Sunday because Jesus rose from the dead on Sunday. At yun na yung sineselebrate nila since then every week. Actually, the Sunday is the first day of the week sa kanila. Amen? Naintindihan natin yan? First day of the week nila is Sunday. Amen? Kaya, wonderful for us to be here on Sunday. Pwede na palakpakan natin ang Panginoon. From celebration of Passover every year, yearly yung celebration ng Passover. Yung Passover, yun yung nung pinahira ng dugo ang lahat ng amba ng mga pinto at kung yung makitang bahay na may bahid ng dugo, nilalampasan ni kamatayan. Sa New Testament, kung sino ang balot ng banal na dugo ni Jesus, yun ang hindi mabibisita ng kamatayan. At katulad yan ng katabi mo, hindi yan mamamatay. Amen? Kaya dapat ma-excite ka, masaya ka. Bakit na Resurrection Day? Masaya. Kasi nga, hindi ka mamamatay at babagsak sa impyerno. Hindi ba masaya yon o gusto mo sa impyerno? Wow. This is wonderful. The cross is a symbol of Roman symbol. Ang cross, curse yan. Symbol yan ng cross. Basta nakakita ng cross, simbolo yan. Ay, may ipapako dyan. Ano mga ipapako doon tapos hindi mamamatay? Kaya pagkita pa lang ang cross, simbolo ng kamatayan. And Jesus conquered the grave. Amen? Siya pa lang ang napako sa cross, nabuling nabuhay mula sa mga patay. Kaya since then, cross became the symbol of every Jesus-believing people. We call them Christian. Kaya pag may cross, kita yan. Ito malungkot, nakakalungkot. Don't get offended. Ano? Kapag ang cross mo, may tao, walang power yan. Bakit? Hindi pa resurrected. Amen? Kaya dapat ang cross, wala ng tao. Naintindihan mo? Bakit? Yung nakapako doon, si Jesus, nilibing sa grave, sa ikatlong araw, nabuhay sa mula sa mga patay. Wala na siya sa cross. Kaya dapat ang cross mo, walang tao. Sabi mo sa katabi mo, wala na tao sa cross. Amen? Baka meron tayo dito, madali ako. Wala naman, ano? Ito kasi, kung hindi ka kasi nagbabasa ng Bible, hindi mo to talaga matututunan. Ano ka lang, sway-sway ka lang. Sumusunod-sunod ka lang, magbasa ka din. Amen. So that's why the cross is our hope of glory. Pag nakikita natin ang cross, ang sabi ng 1 Corinthians 1:18, for the perishing, the cross is foolishness. But for us who've been saved, it is the power of God. Wow! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
Kaya pag naiintindihan mo ang cross, itong kapangyarihan ng Diyos. Why? Doon na-defeat ang death. Sa cross, na-defeat si Satanas. Hindi alam ni Satanas yun. Akala niya, parusahan si Jesus, si Pako sa cross, akala niya, matatalo niya ang Diyos. Hindi niya alam. Doon pala siya madidipit. Kaya kung si Satanas, alam niya na madidipit siya sa cross, hindi niya papayagan na si Jesus mapako sa cross. Kaya lang, hindi kayang isipin ni Satanas yun. Amen? Hallelujah. So, from today, don't wear a cross with a man. Amen? Amen. Amen. Tingnan mo nga yung cross ng katabi mo, baka may tao pa yan. Gisingin mo, okay, alis. Sabi mo, wala na nakapako dyan. Romans 10:9-10, palagi natin itong binabasa every week. Anong sabi ng Bible? If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead. That is resurrection. Anong sabi ng Bible? You will be saved. Naintindihan niyo mga first time attending, kung hindi niyo pa alam, paano ka dapat magkaroon ng relasyon sa Diyos? Kailangan malaman mo na si Jesus na resurrect para sa iyo upang ikaw ay maligtas. At pag ligtas ka, anak ka ng Diyos. Alam mo, pupunta ka ng langit, stranger ka doon. Ang lahat ng pupunta ng langit, children of God. Hindi pwede pupunta ka ng langit, tapos pagdating mo doon, estranghero ka. No. Sabi ng verse 10, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Kita mo, pananampalataya na naman. I-profess mo ang faith mo. Kaya pag sinasabi ka, Kristiyano ka, huwag mong ikahiya. Kristiyano ako! Mananampalataya ako! Born again ako! Pati yung iba, hindi nila naiintindihan. Ba't born again? Ito mga sinama dyan, mga borbolen, mga tao dyan. Kanina, nakita ko talon tayo ng talon, tapos bigla silang iiyak. Ay, wag mo na ako sasama ulit dyan. Kasi nga, hindi nagbabasa ng Bible. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Ang lahat ng born again, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Woo! Ang dami maliligtas dito. Lahat ligtas, amen! Ayan ba, pag tinatawag kang born again, huwag kang mahiya. Pag malaki mo, born again ako. Tabi mo ang tabi mo, born again ka na, ha? Kahit first time attendee yan, dapat born again. Sabi niya, hindi mo makikita ang kingdom ni God unless you are born again. Huwag mo ikakaya na ikaw ay born again. Kaya may kanta diyan, ikaw ay born again, ako ay born again, tayong lahat ay born again. Hallelujah. Yung simpleng kanta yun, pero totoo yun. Oh, diba? Hindi naman. Mahirap basahin yun. John 3:3. Madaling tandaan. Tumama ka nga dati sa wedding ng Kompiang, di ba? Stress. O yun, gamitin mo ngayon sa kabutihan. Nagyan mo lang ng John 3:3. May memory verse ka na. Pag umi mo, Ma, born again na ako. Anong pinasok? Sampanin ka na. Wala kang mana. Hindi ko bibigay sa iyo ang sirang relo ng tatay mo. Okay lang. Huwag mong i-compromise yung pagpasok mo sa kingdom ni God. You know, I heard one NBA player, right? From Chicago Bulls. Talagang inilaban niya ang kanyang pinaniniwalaan. Tinanggalan siya ng contract. Sabi niya, okay lang. Grabe, ang daming gusto nangangarap makapunta ng NBA. Pagdating doon, kailangan sambahin mo si Satanas. Para tuloy kang maglaro. Lahat dinaanan mo lahat ng training, naging MVP ka, makaparating ka lang. Umabot ka doon sa D-League, G-League. Ngayon, binigyan ka ng contract. Pagdating mo daw, sige, palalaroin ka namin. Tanungin muna kita, i-confess mo si Satanas ay Diyos. Pinaglaban niya ang kanyang alam at conviction. Noong nag-voice out siya ng kanyang pinaniniwalaan, tinanggal siya. Okay lang yun.
Sabi niya, okay lang yan. Kasi sabi ng Bible, mapasayo na ang buong mundo kung ang kaluluwa mo ay hindi maligtas, walang kwenta lahat. Naintindihan mo ba yan? Palakpakan naman natin ng Diyos. So Friday, si Jesus, inaresto, dumaan sa apat na iba't ibang klaseng hukuman, siya'y pinarusahan. Friday, 12 o'clock, siya ay pinako. Alas 3, siya'y namatay. Kitang-kita ng mga disipulo from the distance. Ang kanyang nanay, si Mary, kitang-kita. Tapos, merong isang mayaman na nagngangalang Joseph. Itong si Joseph, malakas sa mga politiko. Hiningi niya yung katawan ni Jesus. Mayaman siya, nagkaroon siya ng break. Alam mo, may mga mayaman, hindi makaporma eh. Kasi gustong gumawa ng mabuti ng mga yan, pero hindi na makaporma. Kasi puro na lang mga disciples ang sikat. Nung makita niya, it's time for me to shine. Siya yung may personality kay Pilato, siyang may personality sa mga namumuno. Sabi niya, hihingin ko yung katawan ni Jesus. Kaya hinarbor niya ang katawan ni Jesus, binalutan ng linen, at siya ay nilibing sa isang cave na pagkamahal-mahal na hindi pa nagamit ni naman. A cave that never been used, and they put Jesus inside. And they closed the door, rolled the stone, and even the Roman soldier said, you must seal that door, or else much worse, kapag nawala siya, ninakaw siya, at sinabi niya sa ikatlong araw, mabubuhay siya maguli. Mas worse yun, even the very first time Jesus became their enemy. So, Friday, then it's Saturday. Saturday is full of confusion. Sa Pilipinas, swimming. Sabado de Gloria. Namatay yung tubig. Mga katuruan na to. Nung buhay pa si tatay, dahil ako sa bayan namin, sa Arayat, merong falls doon. Hindi ko ito makalimutan. Basta Sabado na, makikita ang mga magkakapatid, umuulan ng case na beer, dinaragay yung case na beer doon sa umaagos na tubig, na maliit na falls, pinalalamig doon, tapos tagabukas. Kami, tagakuha ng deposito ng mga kahon-kahon na beer. Paglasing na sila. Hindi ko maintindihan. Basta Sabado de Gloria, hahakutin kami lahat. At ang lahat ng taga-Arayat, pupunta doon sa bundok na yan. Ang dami namin. Punong-puno. Sabi ko, bakit? Nabuhay na daw yung tubig. Alas 3, wala mo nang iinom. Patay ang tubig. Wala mo nang iinom. Kung ano-ano mga napupulot natin, ano? Ang sabi ng Bible, the people perish because the lack of knowledge. Kaya simula ngayon, mahalin mong basahin ang salita ng Diyos. Para meron ka talagang alam, hindi parang susunod. Easter, ready na yung rabbit. Gusto mo lutuin natin rabbit. Tapos ilaga natin itlog para may ulam tayo. Amen. Saturday. Saturday is a day of confusion. Full of silence. They don't know what's going on. Andun yung trauma nila, nakita nila nung pinapako nila si Jesus sa cross. Nung bitbit ni Lord ang cross, punong-puno ng latiko, hindi lang siya pinarusahan, kinurunan siya koronang tinig, dahil binastos siya. Ginawa siyang king na halos walang power sa paningin nila. Binigyan siya ng roba, tapos ang binigay sa kanyang scepter niya ay tambo. Alam mo, God, dahil sa iyo, ganun pinahiya ang ating Panginoong Yesus.
Saturday, lahat ng nangyaring yun, punong-puno ng katanungan ng lahat ng disipulo ni Kristo. Nakakita ng himala, ang tao ay patay na buhay. Ang may sakit, gumaling. Ang may lepros, nakarecover. Ang walang mata, nagkamata. Ang bibi, nakapagsalita. Ang pilay, nakalakad. Tapos, biglang na-stop lahat. Nag-iisip, ang bawat isa, totoo ba siya? Totoo ba ang kanyang sinabi? Real ba siya? Talaga ba siya propeta? Diyos ba talaga siya? Saturday. This is a very confusing day. And that Saturday, for Peter, conviction, guilt keep on bumping him because he knows he denied Jesus 3 times. Saturday. Yan ang pinakamatindi. Kung minsan nagtatanong ka, yung Saturday ng iyong buhay. Kaya kung minsan, may na-backslide ng Sabado nights. Ha? Nag-Sabado nights na. Hindi yan. Sabado. Good news. Meron pa palang one more day. What will happen in the next 24 hours? Give up ka ba ni Lord? Hindi. Nakalimutan mo kasi ang kanyang pangako sa iyo. Sabi niya, 3 araw. Pangalawang araw pa lang, takot ka na. Anong ginawa ng mga disciple? Nagpupulong-pulong sila dahil hinahunting nila ang lahat ng mga naniniwala kay Kristo. Hinahunting sila. Papatayin sila. Amen. The soldiers are after. The disciples, sumambulat sila. Kaya nga, kumalat ang cell group. Kasi nagtago sila sa kanya-kanyang bahay. Even mga disciples, nag-uusap-usap sila. Ano nangyayari? Meron ba tayong inaasahan na Jesus? Nagpalayas siya ng demonyo. Pero paano tayo ngayon? Iniwan tayo ng ganito na lang? Di ba kung may katanungan ka sa Diyos, Panginoon, nasan ka? Nung oras na kailangan kita, may sakit ang aking anak. Nung panahon na nagpakamatay ako, tumiron ako sa bintana, napilahin ako. When the challenging days looks unchangeable, never give up. When you are about to give up, say it, one more day. Sabihin mo, Sabado pa lang. May linggo pa. Amen? But when you are about to give up, the Lord understand it. Sabi niya, 3 days. So Sabado, punong-puno ng confusion. And then, Sunday is on the way. Do you understand what I'm saying? Sunday is on the way. Ay, mahina. Sunday is on the way. Ito yung pag-asa mo. Ito yung hope mo. Kaya nga tinatanong ko, excited ka ba talaga pag Resurrection Day o hindi mo naiintindihan kung anong blessing nito? Kapatid, kung walang Resurrection Day, wala kang pag-asang maligtas mula sa impyerno. Kung walang Resurrection Day, our Christianity is doomed. Kung walang Resurrection Day, wala tayong aasahan. Para kang ginastusan ng isang babae. Hindi ka naman pala niya sasagutin. Imbes na Resurrection Day, Destruction Day. Kaya ba kanyang pinaasa niyo lang ako? Tapos bigla ka palang babasterin. Pero si Lord, Sunday comes. Sabi mo, hallelujah. Sabi mo, Sunday comes, hallelujah.
Kaya nga sa Pilipinas, nakikita nyo, may sunrise service. Lahat ng Kristiyano nag-aantay ng sunrise. Nung bago ako mananampalataya, sinasama ko, Brother Ricky, sunrise service. Ano yun? Basta, maaga daw tayo. Ha? Anong oras? Before 6. Before 6 ang service. Tulog pa ako nun. Walang excitement kasi di ko naintindihan. Wala kasi nagpaliwanag. Bago sumikat ang araw, nagwo-worship na. Why? Excited kaya. Tapos, nung ang ating Panginoong Yesus ay nandun sa loob ng yungib, nandun sa cave, nandun sa libingan, may pumuntang mga mere doon. You know, somehow, may dala silang spices para mapahaba man lang yung day na hindi pa ma-decompose ang katawan ng ating Panginoong Yesus. And they see a stone. Bago sila pumunta doon, sabi ng mga babaeng to, habang naglalakad sila, sino magro-roll ng stone? Sino magtatanggal ng stone para pasukin natin si Jesus doon sa cave? Sino magtutulak nun? Babae tayo. Tapos baka hindi pa tayo payagan. Ang bigat-bigat ng who will roll the stone kasi ang pintuan ganito. Buti na naalala ko. Galing ko to sa Jerusalem, bawal mag-amplor. This is the best thing on my table. Ayan, dyan siya. Ang problema nila, sino magro-roll? Para mapasok nila si Jesus sa loob. Again, bawal harborin to. Sino magro-roll? Lapit ka dito lang. Alam ko yan, okay? Sino magro-roll? Problema nila. Pero ito matindi. Maraming mga tao na problema kung sino magro-roll, pagdating nila doon, naka-roll na. Yeah! Hindi mo kasi naiintindihan ng resurrection na. Dapat ito, nakatatak sa iyong puso na yung iniisip mong mahirap, pinadali na ng Diyos. Kahit ang maligtas, hindi ka na paparusahan ang katawan mo, bubuhatin yung cross, pagsisipain ka, tapos kinarate pa ng Kung Fu Panda ng isa. Yung iba, imbes na may ipako, nahulog. Sabi ko, hindi pinako, nahulog. Again, hindi ko sila pinagtatawanan. I am ready to become their pastor. Just give me a chance. Dadalhin natin sila sa encounter. Mararanasan nila ang tunay na cross. Mararanasan nila si Jesus at ibabaptize sila ng banal na Santong Espiritu. Amen! Oral mo yan, kanya-kanyang lugar yan. Amen? Kailan pa mabubuksan ang kanilang kaisipan kung hindi pa tayo kikilos ngayon? Amen? Sino dito may kamag-anak siyang ginawa niya yan? Magtaas ang kamay. Okay, tayo mo? Anong sinabi mo? Kuya, pa-picture na lang. No. You know, the stone is a symbol of separation between them and Jesus. Kaya ang mga tao hindi na maranasan si Jesus because of this spiritual stone na humaharang. It is a symbol of despair and the symbol of Jesus' enemy para hindi natin ma-access si Jesus. Di ba may mga BFF ka? Pare, wag ka nang, sumobra ka pa sa langit niyan. Hindi maganda. At least sa second heaven ka mapunta. Yung third heaven, wag na tayo pupunta doon. Okay? Dami-dami natin kailangan matutunan. In John chapter 20, kinuwento si Magdalene looking for Jesus' body. Sa Luke chapter 24, dito rin tinuro ang Jesus has risen. Kung andyan sa scripture, no, basahin mo, on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled from the tomb. Yung pinoproblema nilang sagabal, wala na pala.
Alam mo ba, sa Australia, meron nag-testimony doon. Nag-seed on the day of encounter, the next day, promotion comes. Amen. Ang hina naman ng palakpak. Sa Diyos naman yan, hindi naman yan sa akin. Bakit? Sometimes it takes a matter of faith. Amen. You say, hindi naman lahat ng seed pera. Mag-seed ka pa, seed of faith. Ilagay mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Hindi mo alam, yung pinoproblema mo pala, hindi na problema. Nakaroll na palang stone. Ayan nakaroll na. Wala na. Accessible na. Kung minsan pinoproblema mo, tapos na pala. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their pride, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, asan yung puti kong dito? Cloth. Okay? Why do you look for the living among the dead? You know what does it mean? Alam mo ang ibig sabihin nun? They are looking for the right person on the wrong place. Bakit mo hinahanap si Jesus na isang buhay mula sa mga patay? Kaya kung minsan, hinahanap mo ang pag-asa mo sa buhay sa lugar ng mga patay. Amen? Naghahanap ka ng kaligayahan sa buhay? Bakit naghahanap ka ng mapapangasawa ng walang pagkilala kay Kristo? Bakit nakukuha ka ng mapapangasawang babae na walang Holy Spirit? Pag nasa iyo na, impyernong buhay ito. Tama. Kasi tama ang pinili mo. Amen? Amen? Kasi ayoko na sa pamilyang ito, puro impyerno. Kulang na lang sa asawa ko, sungay. Tama ang pinili mo. Bakit? You are looking for the right person on the wrong place. Sabihin mo sa katabi mo, ang bilin ni Pastor, manalangin ka. O yan. Pagkakaluto yan sa panalangin, nakita mo yan sa bahay ng Diyos. Jackpot yan. Kung wala pang boyfriend, girlfriend katabi mo, sabi mo, nawa maka-jackpot ka. Sabi ng Bible, why do you look for the living among the dead? Di ba sila tapos? Anong sabi ng Bible? He is not here. He has risen. Remember how He told you while He was still with you in Galilee. Ooh. Kaya kung minsan may sinabi ang Diyos, hindi ka na sumunod, pupunta ka pa sa malasementeryong lugar. Kaya hindi ka nakakasumpong. The Son of Man must be delivered over the hands of the sinners, be crucified, and on the third day, be raised again. Amen? Then they remember His words. Ay, salamat. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11. Nagbigti yung isa. And to all the others, it was Magdalene, Joanna, Mary, the mother of James, and the others with them who told this to the apostles, but they did not believe the women because their words seemed to them like nonsense. Pasensya na mga kababayan ng panahon na yan. Dahil siguro sana yung mga chismosa to, parang hindi katiwa-tiwala. Pero si Peter, however, got up and ran to the tomb. You know, Peter is a hyper. Bending, he saw the strips of linen. Sabi ni Peter, ano nangyari? Bending, he saw the strips of linen lying by themselves. And he went away, wondering to himself, what happened? Nakalimot din. Sabi sa katabi mo, huwag kang makakalimot
Habang hinahawak-hawakan ni Peter yung linen, what happened? Kung isang katanungan ito, anyari. That is the game changer. He is risen. Nung Saturday, sila ay confused, naguguluhan, walang pag-asa. Sira ang momentum. Biglang nung malaman na si Jesus wala doon sa top, binalitaan niya, He is risen. Nabuhayan ng mga mananampalataya. Amen! Sabihin mo, may linggo pa. Meron pang isang linggo. At marami ka pang linggo ng iyong buhay. Pinoproblema, we will roll the stone. Re-roll na pala. Hinahanap si Jesus, linen na lang pala. Wala na siya doon. You know, Peter denied Jesus, right? Amen? Ang mga pa-deny, nasa crosshair ka ng Diyos. Target ka niya. Mawala lang ang doubt mo. Gusto niyo yung word? In Mark chapter 16, verse 6, etong sabi ng Bible. Asan yun? Mark chapter 16, verse 6. Don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus of Nazareth who was crucified. He is risen, he is not here. Kaya nga gospel book, yung gospel, Matthew, Mark, Luke, John, yan yung nag-record nung si Jesus lumakad dito sa lupa. Kaya nga, gospel. So when you think about gospel, get the G-O, it is the go of the gospel. Okay? Nazareth was crucified. He is risen, he is not here. See the place where they laid him. But go! Tell his disciples and huy, special. Sabi sa katabi mo, special ka. Para kang ice buko na special. Amen. Especially mentioned si Peter. Bakit? Siya kasi yung pa-deny. Amen. Especially specified. You know, what is the original name of Peter? Dako kayo lahat sa Bible School eh. Anong original name ni Peter? Sa Kapampangan, Simon. Okay. Ay, hindi pala. Ero. Tagalog, Pedro. English, Peter. Amen? Si Peter, hindi siya talaga si Spider-Man. Peter. Ang talagang pangalan niya, Simon. Amen? Si Simon, si Peter, dininay niya si Jesus. Si Judas, binitray niya si Jesus. Kung minsan niisipin mo, ay, mas magaan yung kasalanan ko kaysa sa kasalanan niya. Ay, ang kasalanan ko lang naman, nakawan ko ang Diyos na para sa Kanya. Siya nangalun niya. Actually, nakita ko yan. Umiinom. Nahuli ko, papunta sa church, humitit pa ng sigarilyo. Kaya yung kasalanan niya, mas mabigat kaysa sa akin. Mas patatawarin ako ng Diyos. Tumigil ka. Ang lahat ng kasalanan, pare-pares na kasalanan. Lahat ng labag sa kalooban ng Diyos are called S-I-N. Kasalanan. Amen? Hindi sine, cosine, tangent. No. S-I-N. Sin, kasalanan. Malaki, maliit, kasalanan. Pero ito mabuti. For all have sinned and fall short of the glory of God. Malaking kasalanan, maliit na kasalanan, sinakop na yan ng resurrection ng Diyos. Amen? Kaya ka nasabitan ng medalya kasi nandaya ka.
Proud na proud ka nung binigyan ka ng certificate. With honors, hindi ka naman honorable. Kaya nako-convict ka. Amen? Huwag kang mag-alala. Isuko mo lang sa Diyos. Patatawarin ka niya. Alam mo anong problema ni Peter? Ito ang problema. Kung minsan, iniisip mo, di ba si Peter sabi niya, nagkasala ako, I deny Jesus. Dininay ko si Jesus, dininay ko si Jesus. Hindi mo alam, nagre-repent ka na pala, totoo na pala yung repentance mo. Ang hindi mo lang alam, pinatawad ka na pala ng Diyos. Nagkasala ako, nangalo niya ako, Panginoon, patawarin mo ako. Maya-maya si Satan parang Christmas light niya, inuulit-ulit yung ginawa mong kasalanan. Pinatawad ka na niya. Amen. Nahiya akong pagpunta sa church kasi nagkasala ako. Sige nga, sino hindi nagkasala dito, magtaas ng kamay? O kita mo, lahat tayo, kailangan natin ng resurrection. Amen. At bago, Pastor, nag-i-encounter na ako eh. Nagkasala pa rin ako. Sabi mo, katabi mo, welcome to the club. Sige nga, sino dito ang hindi nagkasala? After niya mag-encounter, magtaas ng kamay. Nag-isip ka lang na masama, nagkasala ka na, di ba? Tama? Tama? Pero ang pagkakaiba, pag nag-encounter ka na, marunong ka nang humingi ng tawad. Pag nag-encounter ka na, maiisip mo, kamukha ni Peter, na si Jesus na parusahan para sa iyo. Nalaman mo, nung nagkasala ka pala, ang Holy Spirit ang nagko-convict sa iyo, nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Hindi ka pala iniwanan ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang nagko-convict sa iyo. Makipagbati ka na sa asawa mo. Humingi ka na ng tawad. Ibalik mo na yung perang kinuha mo sa bulsa ng tatay mo. Sino lahat dito kumuha ng pera sa bulsa ng tatay niya? Magtaas ng kamay. 100% na. Amen. Alam ba gaano kamahal ng Diyos? Kung walang resurrection, destruction na meron mo. Kaya dapat maging masaya ka. Si Peter, after niyang dininay si Jesus, nararamdaman niya sa kanyang puso, nagkasala ako. Pero si Jesus nagsabi sa kanya, nung kinausap niya si Peter nung rain stage siya, hindi niya sinabi, "Oy Pedro, ikaw dininay mo ako!" Wala siya sinabing ganon. Sabi niya, "Peter, love mo ba ako?" "Opo." "Mahalin mo ang aking mga tupa." Akala ko, i-condemn ako ni Lord. After na resurrection, "Peter, love mo ba ako?" "Opo." "Pakainin mo ay mga tupa." Uy! Hindi na naman ako kinondemn. For the third time, sabi niya, "Peter, do you love me?" Doon na siya nalungkot. "Lord, you know, I love you. Then love my flocks." Triple denial. God gave him triple restoration. That is resurrection. Palakpakan natin si Jesus. Resurrection Day is a day to rejoice. Resurrection Day is to guarantee our Savior have saved us. Resurrection Day is a guarantee of our salvation. Ito ang pinaka-importanting matutunan mo bilang isang mananampalataya. That without the resurrection, we are all hopeless.
Before naging Peter, Simon siya. Si Simon, ang simbolo ng old life niya. Pero after the resurrection, hindi na siya tinawag na Simon. Ang tawag na sa kanya, Peter. Sabi niya, Peter, upon this rock, I will build my church. Wow. Sino dito ang may old Simon sa kanyang buhay? Hanggang ngayon, hawak-hawak ka pa ng kalaban. Ano, nakakita ko ng kangaroo. Ayaw niyang bitawan yung aso. May mga taong ganon. Ipiling nila, grip pa sila ng isang guilt. Hindi nila alam, binibigay na pala na kanilang sarili. Nahigpitan sila ng guilt. Piling nila, hindi pa sila pinatawad. You are already cleansed by the blood of Jesus. Pwede natin palakpakan ng Diyos. If you are forgiven, you are forgiven. And those that God made free are free indeed. Malaya ka na. Amen? God has already given you a new name. Sabi mo sa katabi mo, may new name ka na. Resurrection give us confidence that our sins are forgiven. Kaya alam nyo, sineselebrate ang resurrection. After your resurrection, hindi ka na Simon, Peter ka na. At ang pinagkatiwalaan ng anointing, hindi si Simon. Ang pinagkatiwalaan ng anointing, si Peter. Noong dati takot na takot si Peter, pinag-aanap siya after niyang, before and after niya i-deny si Jesus. Every time may nag-aanap, nagtatago, baka siya arestuhin. After the resurrection, meron ng isang Peter na nangangaral, harapan, hindi natatakot. Bakit? Ang lahat ng resurrected, ang lahat ng nakaranas ng katuruan ng resurrection, wala na yung takot. Amen. Amen. If Jesus defeated the grave, Jesus conquered death. Kung meron kang Jesus, hindi ka takot sa kamatayan. Kung hindi ka takot sa kamatayan, sino ka pa ang makakapanakot sa iyo? Amen. Wala na. Game over. This is what the devil don't want you to know. The power of his resurrection. The hope of glory. Yung mga walang pag-asa, biglang magkaroon ng pag-asa. Ay, pastor, kahit pala ang aming relasyon na 17 years, pwede pa palang mabuhay. Pwede! Patay nga na buhay. Pastor, may pag-asa pa ba ako mag-business? Pwede! Bakit hindi? Eh, patay nga binuhay. Business pa. Jesus' resurrection gives us confidence that our sins are forgiven. Keep moving. If the devil keep telling you about the sins of your past, tell him his future. I know, Satan, what will happen to you. After the rapture, you will enjoy 7 years in this world. But after that, when Jesus comes back with us, with the saints, after the rapture, 7 years, babalik tayo. Una si Jesus, lulusubin natin at makikita natin sa ating mga mata kung paano niya ididipid yung Antichrist, kung paano niya ididipid ang kalaban. Amen! Do you know, ang mga isasama ni Jesus, nag-rapture. Pag-rapture, sasalubungin natin lahat siya sa heaven. Woo! Then, dadalhin niya tayo sa heaven. After 7 years, babalik tayo kasama natin si Jesus. Sino si Satanas yan? Sino yung mga demonyong yan? Ayan, pinag-almalaki namin ang aming Panginoong Jesus sa aming unahan. And they are going to defeat
Kung sino ang gumagawa ng mga gera sa mundong ito, kung sino ang gumagawa ng pagbe-break ng mga family, sino ang gumagawa ng cancer, kung sino nagbibigay ng suicidal spirit sa mga tao, si Satanas, ididipit siya ni God after 7 years from rapture. At ang mga kasamang babalik ni Jesus, ang mga na-resurrect. Do you understand the resurrection? Pag na-resurrect ka, ibig sabihin, ligtas ka, anak ka ng Diyos. Ito ang posisyon mo. Kahit kamatayan, wala na yan sa'yo. With Jesus' resurrection, we have the highest expectation. Glory to God! Do you understand the resurrection? Tayo po lahat ay tumayo. Don't go. This is very important. Jesus was punished so that we could be forgiven. He was wounded so we will be healed. He tasted our death so He can have life. He was made sin so that we could have righteousness. He suffered rejection so that we will be accepted. He was made poor so we can be rich. He was made a curse so that we can be blessed. Kung tinalo ni Jesus ang kamatayan, ano pa ngayon ang katatakutan mo? Wala na. Jesus is our living hope. At batiin mo yung katabi mo, Happy Resurrection Day. Sabihin mo sa katabi mo, you must understand that you have a new name. Wala na yung old life mo, kamo. Sabihin mo sa kanya, wala na yung old life mo. Wala na yung pagka-Simon mo. Sabihin mo sa kanya, isa ka ng Pedro. You are Peter. And upon you, the Lord Jesus Christ will build His church. Amen. Taas natin ating mga kamay. Mga first time attendee. I don't know you, but Jesus knows you. You have heard the message crystal clear. Jesus loves you. You know, you heard, and you have read that if you declare Jesus with your mouth, that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. You will no longer fear death. Death will no longer be a hindrance for you. From today, the spirit of courage already invaded your heart. You will conquer that because Jesus did so. Just give your life to Jesus. Remember this day that God has transformed you. And you and me will be waiting on the literal resurrection day of our lives. As God saved you today, brought you to deliverance, being a captive, this day is a day of your freedom. I bless you. And all the difficult of life was now made easy because Jesus did already what you should be accountable of doing because of your sins. He loves you. And you are going to go out of this place bringing with you this true happiness in your heart, that every weight and load of sins you have done in the past is no longer with you. He took it and laid it on the cross. Sige, from your mouth, sabihin mo, Jesus, I thank you for this guarantee of salvation. I believe I am now a child of God. With my belief in you as my Lord, and you being raised from the dead, I believe that there will be a day of resurrection with me. To you, when you have appointed day, O Father,
Thank you. Help me with this journey until the day I see you face to face. Save also my family so that they will also know you as you did to me. This is my prayer in Jesus' name. Everybody raise your hands. Hello everyone! Kung kayo po'y na-bless sa mensahe ngayong araw na ito, I would like to encourage everyone to please like, follow, or subscribe and share this video to your friends, to your family, or to everyone that you knew. So God bless and see you until next.